may may sasakyan po sa gilid ko eh, sa may right side ko, and then may mga may kainan po na nasa kalsada rin. Opo. So medyo parang napagitna ako, pero iniwasan ko rin naman po sila. So hindi ko rin naman po sila binusinahan or sinigawan or sinabihan. Narinig din naman po sa recording ko. And then nagulat na lang po ako nung hahabulin ko na yung green light as nag-yellow light na po kasi napansin ko po na may Honda na sasakyan and then may van po sa may unahan. So hindi na po ako tumuloy. Para po hintayin ko lang po green ulit para po kumanan ako para pauwi. Okay. And then nagulat na lang po ako, may biglang humampas sa likod sa may ulo ko. Tapos yun na po, may pinagmumura ko, tapos sinabihan na maangas, which is hindi ko naman po alam kung bakit. Pero bakit niya ginawa yun? Nakasalubong ko lang po sila. Hindi ko po sure. Walang reason? Walang reason po. Parang random lang? Opo, random lang po. And then, yun lang po. Medyo napansin ko lang din po nung habang sinisigaw-sigawan ako, medyo amoy alak din po nung time na yun eh. One way po yun. Baka napagtripan lang po kayo. Yun nga po yung iniisip ko, na baka nan-trip lang kasi one way, tapos binalikan lang po nila ako eh. Oo, parang nakabukod sa lasing, baka nakatake pa ito. Nakita mo na may tsura ng mukha niya. Oh, gigil na parang wala na sa sarili itong dalawa. So, dalawang nanapak po sa inyo, yung angkas pati yung nag-drive. Yes po. Yung angkas po is namalo ng helmet. Yun yung po yung una. And then yung pangalawa po is yung nanuntok. And then nagmumura po. Ayan po yung Yan, driver. si Daniel Silla. So, identified na natin. Yes po. Apo, at I nasa already phone. filed na case na rin po. Aha. Okay. Which is medyo natagalan lang po yung pagpapile kasi yung tinatanong ko po yung mga details doon sa barangay. Nung araw din na po yun, nung pagkakataon na yun, ang nabigay lang po sa akin is first name. And then dumating po yung hapon, gabi, tsaka lang po nila na ibigay sa akin yung time na So may paano po pangalan. na-identify na siya po ay si Daniel Silla? Na-identify ko po siya na si Daniel. Kasi lumaki din naman po ako ng Sampaloc. So, inikit ko po yung mga barangay Karatig. Kasi para po doon sa CCTV, pinuntahan ko po unang-una is yung 519. Okay. Which is yun yung nakakasakop po ng jurisdiction nung pinangyarihan. Which is, ang sabi naman po ng tanod is, residente yan doon sa kabilang barangay, sa 517. Ayun, So, doon na okay. po ako nag-file ng kaso since doon na po naman nakatira eh. So, para diniretso ko na po. And then, nagpasama rin po ako sa PCP police po eh, para pumunta po doon sa barangay hall ng 517. Yan po yung driver. Ako yung driver po. Yung angkas niya, hindi pa identified. Ma-identify. Pero siya hubay nakausap na sa Hindi po. barangay. Nagtatago? Nagtatago po ata eh. Okay, tawagan din natin siguro yung LTO para i-cancel ang lisensya nito. Alam ko po is naglabas na po ng show cause order ang LTO po, which is siguro po is parang hindi po ata umattend. Asik la kanila, magandang hapon po sir. Ito pong si Daniel Silla, involved po sa road rage ng hampas po ng helmet ng isang motorista. Pinadala niyo po ng show cause order, tinablaro kayo sa show cause order ninyo. Ano pong next step po, sir? Opo. Last week po yan, Sen, June 9, nung schedule ho ng hearing, na-issuehan ko po kaagad ng SCO yan noong June 2. Ngayon, ang pinapunta ho niya sa amin yung abogado niya. Nanghihingi sila hanggang ngayong araw na to, Tuesday, na i-comply, iharap niya sa amin yung mismong nanakit na tao at i-surrender yung driver's license. So, inaantay ko lang po yung report sa akin ngayon ng Intelligence Division kung nag-comply. Pero as of now, Sen, naka-suspend na po yung driver's license niya. Kung hindi po yan mag-a-attend pa rin po ngayong araw na to, Sen, ang recommendation ko po ay revocation na ng kanyang driver's license. Very good. Tapos yun naman pong motorcycle niya, Sen, naka-alarm pa rin po hanggang ngayon. Medyo pasaway po yung bata, abusado, sir. Parang pinagmamalaki niya, kamag-anak ata nung barangay captain eh. Aha! Kaya po yung complainant natin parang pinahirapan eh, pinaikot-ikot. Ayun! Okay, sino Opo. naman daw po barangay chairman na kamag-anak niya? Yung pangalan po hindi ko lang po hawak ngayon, pero apparently sir, nung pinahanap ko po kasi siya, nakakuha ko ng mga information na yun nga, na hanggang sa natumbok ko yung pamilya niya, yung kapatid niya, lahat sila na yun nga, ang nagpa-interview sa TV station yung kapitan, sinasabi niya, dinideny niya, hindi niya kilala, tapos mabait naman daw. Then na-found out namin na kamag-anakan pala ata niya. Kayo po naka-find out na kamag-anak nitong chairman. Ano po ni Opo, chairman? marami- Pamangkin? Ano ba?
Parang ganun Anak? po, opo. Kasi yung kung nung nag-verify po kami niyan, Sen, yung kanyang Facebook post na tuntun ko mismo, may mga previous post sila na may mga kamag-anak silang tumatakbong politiko. So, feeling untouchable, Sen, eh. Kaya ganyan kaabusado yung batang yan. Ayun, buti ang galing niyo pa mag-imbestiga pala. Kasi kanina dapat nasa Salamat NBI po. din kayo. Magaling kayo. Hanga. Okay, so Asek, kapag hindi umattend today, we have until 5 o'clock, so revocation na po Apo. ang susunod. Revocation na po yan, sir. Ang recommendation ko po yan talagang hindi na po yan makapagmaneho. Magkagipitan kaming dalawa, pati yung motor po niya, hindi na niya yan marirehistro. Ay, Then salamat. oras po na mag-drive po yan, Sen, yung Ulihin. dinadrive po niya, kahit na maayos ang papeles, i-impound namin yon kasi lumalabas po na driving without license. Mabuhay po kayo, Asek. Bilib po ako sa inyo. Thank you so Salamat very po. much, Asek. Thank you po. Chairman, magandang hapon po, sir. Itong si Daniel Silla, pamangkin mo pala to. Sa totoo po, hindi po, wala akong kamag-anak po dito sa Maynila. Nakawalan kami magkakapag po dito. O ano, friendship, close friend, na-check po ng LTO sa Facebook account ninyo na close kayo, especially nung kampanya. O, ano mo ito? Hindi po, sa totoo lang po, sila to. Pero sandali lang, pero kilala mo si Silla. Minsan ko lang po nakita nung minsan ko lang po nakita dyan sa ancestral home nila. Bakit mo siya nakita sa ancestral house? Anong ginagawa niya doon sa ancestral house at anong ginagawa mo doon at kayo nakita dalawa? Nagputol po kami ng kahoy doon sa harap ng bahay nila. Doon po nakita itong tao na ito. Habang nagpuputol kayo ng kahoy, nakita mo siya doon sa bintana. Opo, lumabas siya. Doon ko lang po nakita na doon na Biglang takwil agad kayo. Sino itong kagawad na kamag-anak ni Daniel Silla? si Kagawad Darwin Torres. Kaano-ano ni kagawad Darwin Torres itong si Silla? Pamangkin, anak, kapatid? Hindi ko masyadong mag-anak po. Kasama po nila sa Calvito. Sa Calvito eh. Isang kalye lang si kagawad Darwin Torres at saka itong si Daniel Silla. Mag-isang kalye lang pero magkamag-anak. Hindi ko alam kung magkamag-anak ko sila. Hindi mo alam kung magkamag-anak sila pero alam mo na close sila. At saka ikaw, sabi mo, nung nagpuputol ka ng kahoy, nakita mo sa ancestral house itong si Daniel. Lumabas po siya. Lumabas. Oo. Dahil pinuputol namin, nag-clearing pa kami. Ang punong tao. Doon ko lang po nakita na pero ang pagkakating mga ngayon, bumisita na po siya. Minsan mo lang siya makita, sir. Yun lang unang pagkakataon niyo siya nakita. Sa totoo na po, minsan ko lang nakita dyan. Okay. Kung minsan mo lang siya nakita, bakit agad-agad mo siya namumukhaan nung ipakita sa yung picture? Hindi, dahil mayroong nagsabi kasi dyan na taga dyan. Taga dyan sa Calvino yan. At saka, na-investigahan na rin po ng kapulisan po yan. Hindi nila nakasarap yung tao nito. Kamag-anak po ang nakausap ko nila. Sir, okay, matanong ko na lang. Ano bang trabaho ng tatay ni Daniel Silla? Wala kong alam po sir kung anong trabaho magmula nila. Kaya nga po, hindi ka naman siya lubos po na sila. Ito ba ay pamilyang politiko? Yung kanya bang mga kamag-anak o tatay niya ba ay may pwesto sa gobyerno? O may pwesto sa politics? Hindi ko po alam po sir. Hindi ko po alam kung may kamag-anak siyang ganun. Kasi nung pumunta daw sa inyo itong victim, pinagpapasapasan nyo eh. Yung victim, nung pumunta dyan sa inyo. Kasi Kwento mo, sir. Makinig ka, chairman. Sir, magsalita ka, sir. after the incident po kasi is pumunta na po ako sa 519 and then pumunta po ako sa precinct station po ng Espanya. Sinamahan po ako sa barangay 517 and then nakilala naman po nung parang tanod na girl and then yung may kagawad po na pumirma po doon sa blatter na nagsabi na taga doon po sa Sisa street yung Daniel. Pero sabi mo, parang hindi interested Hindi- yung Opo. barangay na tumulong sa inyo. Opo. Kasi base po doon sa is kung may nakakakilala naman po, siguro alam po nila agad yung mismong full name agad eh. So binibitin-bitin ka. Opo, binibitin-bitin po and then hindi po daw kilala and then wala naman po daw doon. Pero nasabi po nila na mabait na bata. Ay, yung palang malimanag pa sa sikat ng araw na kinakampi nila. And Siguro then nga, napind out ko rin kamag-anak. po nung kasama po yung investigador na yun,
Yung ano din po ni Secretary noon, kilalang kilala namin yung pamilya niyan. Kasi na doon yan, tapat mismo ng bahay namin. Sige, anong klase pamilya meron po sila? Hindi ko lang po yung alam eh. Yun po yung pagkakabigkas ni Secretary nung nando po kami yung kasama yung Secretary po ng barangay. Oh, okay. Chairman, Opo. nandiyan ba yung secretary ninyo? Natapat po daw po ng bahay nila yun. Wala po. Ay, So, sir, wala po. anong klaseng pamilya meron itong si Celia? Hindi ko po talaga lubos na kilala po pamilya ko. Hindi mo lubos kilala. Okay, anyway, Chairman, I'll tell you this. Makinig po kay Chairman sa kasi kagawad. I don't care kung ito'y kamag-anak nyo, anak nyo, kung siya'y kamag-anak ng sinong Poncio Pilato sa gobyerno, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin na meron siyang ginawang kasalanan, dapat pagbayaran niya at dapat huwag nyo kinukonsente at huwag kayo makialam dahil kapag nakialam kayo, ako makakaaway nyo po, sir. Opo. Kung sino man kayo. Kaya ko naman po yan, sir. Okay? Hindi naman po kami nakikilang po. Dapat nga harapin nga dahil nga may kasalanan sa Oh, nagtatago nga, sir eh. Major Ines. Sino po ito si Daniel Silla? Sa pagkakaalam nyo pa, pagkakilala nyo sa kanya, sino siya? At ano ba background nito? Sir Rafi, yung po bang, ito po yung ano natin, ito po yung, kung di mo po nagkakamali, ito po yung suspect natin doon sa pananakit sa isa nating motorista, dyan po sa Tama. isang Palok, Manila. Kung saan po, Tama. ang nangyari po dyan, nangyari yung insidente, tapos po, yung mga polis natin, nilocate po itong ating biktima at in-encourage po magreklamo. Kaya po naisampan na po yung kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig noong June 9 po. Para po sa kaso is like physical injury, unjust vexation, at saka malicious mischief po kung hindi ako nagkakamali, Sir Rafi. Okay, so sa pulis po ito, hindi sa barangay yung kaso. Sa pulis na po. Okay. So Major, Yes, may file na po yan, sir. okay. Apo. Ano po ang pagkakilala nyo dito kay Daniel Silla? Ano yung pagkatao niya? Ano yung pamilya niya? Kasi napakayabang daw, napakaangas. Sir Rafi, pasensya na kayo. Wala po akong background dito sa tao na to. Maliban lang po doon sa pahawak-hawak kong reports na endorsement po natin sa Fiscal's Office. Okay, very good. Ang nakalagay lang po dito, nabanggit na po yung pangalan kanina, nakita ko po doon sa report. At yun nga po, yung naipile na po ng Station 4, yung kaukulang reklamo dito sa tao. Okay, Ito. sige po. Yung kasama nyo po, kasama ni Silla, yung angkas, hindi po pa identify? Hindi pa po, yes po, pero kasama po siya dun sa reklamo. Pagka na-identify yun, Sir Rafi, magkakaroon na lang po tayo ng pagdadagdag ng kanyang totoong pangalan. Pero po kasama po siya mismo sa reklamo na katulad ng binanggit ko kanina, yung physical injury po, unjust fixation, and malicious mischief po. Opo, okay. Dalawa po sila dyan, Sir Rafi, ang suspect po. Thank you po, Major. Kagawad, itong si Daniel Silla, pamangkin nyo po ito, ano? Tumawag po muna ako sa abogado kung maaari po ba ako magbigay ng statement. Ang Opo. bahay po ng abogado ko, wag po muna akong magsalita. Hindi, sir. Ang tanong ko lang naman, hindi ko naman kita tinuturo na kasama ka sa paggawa ng krimen, pananakit. Hindi ka kasama. Ang tanong ko lamang po, kung kamag-anak ka ba o hindi ni Daniel Silla? 100% po, hindi ko po siya kamag-anak. 100% hindi mo siya kamag-anak. Opo. Pero bakit sabi ni Chairman, kamag-anak mo raw? Hindi po, wala po sinabing ganun si Kapitan ngayon. Nakikinig po ako eh. Sino itong kagawad na kamag-anak ni Daniel Silla? Tagawad Darwin Torres. So, sir, bakit nyo nasabi na siya ay mabait itong batang to? Hindi naman po sa kinakampihan po. Ang reaction video ko po na yon, unang-una po, parang reaction ko po yon sa pangbabati ko sila sa barangay namin na para bang walang ginawa, nagpabaya at tinatago. At ang totoo po niyan, wala pa po 24 hours, nandito po yung Melo Reaction Team, nandito po ang PNP, huli-huli po yata pumunta rito yung media po, hindi po ako nagkakamali. Pero sir, hindi mo kakampiyan ng isang tao kung hindi mo siya lubos na kakilala, tama? Lalo pat ikaw ay isang politiko. Hindi ka basta-basta magbabouch sa isang tao tungkol sa kanyang karakter if you don't know him that well. So binouch mo siya, meaning kilalang kilala mo siya. At bakit mo siya kilalang kilala? Kasi po, kapitbahay ko po yan. Totoo naman po na hindi talaga siya residente talaga. Pasulpot-sulpot lang dito sa barangay namin. Sa mga pasulpot-sulpot na pagpunta niya sa lugar namin, nakakahalubilo ko siya, nakakausap. Kaya doon po ako nagbase. Kaya nasabi ko po na mabuting tao po. Pero hindi ko po, pag sinabi ko po mabuting tao, hindi ko po sinasabi na tama po yung ginawa niyang pananakit. Oh, so ngayon sir, nalaman nyo na ito po'y pala nanakit, namalo ng helmet, mabuting tao pa rin ba o hindi na?
Siyempre po, nagkaroon din po ng ang pagdadalawang isip, pero kasi ngayon lang po kasi nasangkot sa gulo yan, kaya nagulat din po ako. Naku, kinakampihan pa rin talaga. Sir, uulitin kang tanong last na. Ngayon, Opo. Sige na po. siya ay namalo ng helmet at nakita gigil na gigil yung mukha niya at lasing, so mabait pa rin siya o hindi na? Nagkamali po siya. Nagkamali siya. Hindi niya dapat ginawa yon kasi mali yon. Opo. So therefore, hindi po Opo. siya mabait. Kasi ang mabait, kahit na anong klaseng galit mo, hindi ka nananakit. Tama? Parang ikaw, sir, di ba pag kahit na anong galit mo, sir, hindi ka nananakit ng tao? Opo. Ikaw ang mabait kasi hindi ka nananakit. However, nagtatanggol ka ng mga tao masasama, hindi ka rin mabait. Kasi pinagtatanggol mo isang masamang tao eh. Di ba ba? But anyway, sige, ganito, tapusin natin kagawad. Bad news po itong si Celia. Kami po, ang katapat niya rito sa programang Wanted sa radyo, sisiguraduhin ko na may kalalagyan siya. At wala kang magagawa, hindi mo magagamit ang iyong pagiging kagawad kahit na sino pa connection mo dyan sa barangay ninyo na para siya ay tuloy-tuloy na makasuhan hanggang sa siya ay masintensyahan. Okay, sir? Senator, hindi ko po ginagamit yung pagiging kagawad ko po. Very good. Hindi po ganun po. Hindi, sir, ako po yung nagbibigay lamang po ng paalaala sa inyong dalaw ni Chairman na wala dapat magkikialam sa inyo dyan sa barangay kahit sino pa kayo dahil kapag itong kaso, inawakan namin, tinulungan namin itong victim at ito'y nasa korte tuloy-tuloy na walang pwede makialam sa inyo dahil pag nakialam kayo, pati kayo damay. Okay, sir? Senator, opo, wala po umpisa, wala pong nakikialam po dito, sir. Sige. Okay, salamat po, kagawad, sa time na binigyan nyo sa amin. Asek Lacanilaw, sir. Opo. Sumipot, hindi. Hindi sir, pati yung abogado niya bigla hong naglaho na rin. So, ang na po namin ngayon, revocation na po yan sir, ang resolution, i-revoke na po yan. So, habang buhay po yan na wala na po siyang lisensya. Tapos yung alarm po ng kanyang motorsiklo, hindi po yan maaalis. So, hindi na po nila mapapakinabangan din yung kanilang motorsiklo. Wow. So, Music to my ears. Thank Sir, you po. Opo. Sen, maidagdag ko lang po, no, yung narinig ko po kasi yung interview po ninyo dun sa Kagawad. Opo. Unang-una, sir, kung sinasabi nilang matino yung kamag-anak niya, alam po ba niyo yung vlogger na nag-upload nitong video na to? Mini-message po na nanggagaling sa kampo nila, tinatakot nila na dahil lumabas. So, ano ibig ko sabihin, sir? Ganon sila kaabusado. Na pinagtatakpan ng mga yan. Sa totoo lang, sir, sabi nila hindi sila nakikipagtulungan sila sa gobyerno. Sir, nahirapan kami pagkuha ng plaka. Hindi sila nakipagtulungan sa amin sa LTO. Bukod tanging PNP lang ang tumulong sa amin, tapos ni-review lahat ng CCTV sa area hanggang sa makuha namin yung plate number. Pero sila, alam naman po nila na kumalat po yan sa lahat. Humihingi kami, nagtatanong kami sa kanila kasi nga nakakuha na po ako ng information kung saan barangay. Dininay nila Okay. So sir, para sa inyo, talagang kamag-anak ni Kagawad itong si Celia. Kaya lang dinidinay po talaga ni Kagawad. Opo, may may intel report po ako na nanggaling mismo po sa pamilya nila. Pamilya po nino? Ni Celia? Ni Sila po. Ni Sila. So, pamilya ni Sila, nagsabi mismo na kamag-anak nila itong si Kagawad Torres. Opo. Kaya hindi po nila maitatago yan, sir. Kaya po umabot po ng 2 linggong ganito, dapat po nung una pa lang po na aksyonan na kaagad. Ay, salamat. Naku, napakabilis niyo umaksyon dyan. Asik Lacanilaw. Sobrang thank you po. Hangang-hanga po ako sa inyo. Magaling din kayo sa Intel. Okay. Sige po. So asahan po Salamat namin po. na Salamat po. revoke na yung lisensya niya, pati yung motor niya, hindi niya magagamit yun forever dahil pag nakita yan sa kalye, paparahin, iti-impound ng LTO. Okay. Ang kagandahan po nito, sir, bibigyan tayo ng documentation ng LTO, magpapatunay na revoke na yung license niya, hindi siya makapagmaneho forever, plus yung motor hindi niya magagamit yun kasi naka-alarma na po yun. Hindi na mai-rehistro Apo. kahit kailan. Salamat po, sir. Salamat din po. Thank you po.